ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako korap. Wala akong Hindi daw siya kurap. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ano ba ang hindi kurap? confidential funds. Ayun, ulitin natin, ha? Ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako korap. Wala akong confidential funds. Ayun. So pag kami confidential funds, kurap. Hindi inamin mo. Dulas ka. Sino pinakamalaking confidential funds? Hindi yung amo mong adik? Tama o tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang pamilya. Tama. So kung ang issue mo kurap dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita, ha? Hindi, this is very dangerous. Okay? Meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Hindi niya diniretso, ha? Pakinggan nyo mabuti, hindi niya to diniretso. Pagkatapos tinanggal siya. Anong sabi niya? Lahat ng adik pangit. Naalala niyo yung sinabi? Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Lahat ng adik pangit. Ayun, tinanggal siya ng pangit. Mag-iingat ka, Clear. Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. Ano naman sinabi niya? Hindi siya kurap. Bakit? Wala siyang confidential funds. Sino ba hari ng confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tapos ang istorya. Ay! Nga pala, disclaimer. Hindi ako nagsabing adik yung amo mo. Kapatid niya mismo. Nag-aalmusal nga daw ng marijuana yun. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media matapos ang walang katapusang pang-aapi sa Vice President na si Sara Duterte na kahit pa tinapyasan at tinanggalan ng budget at sadyang nananatili pa rin itong nakatindig upang bigyan ng tunay na serbisyo ang taong bayan dahil tila sadyang nakaukit na umano sa bato na ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas ay ang Vice President na walang iba kundi si VP Sara Duterte dahil magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong number 1 sa lahat ng survey. Kaya naman Vice President Sara Duterte, may malaki at magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit iniiba at ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media. Isang pasabog na sasampal ng katotohanan at kahihiyan sa lahat ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa pang kalokohan, di ba? Pinansin yung post ni Kiko Barsaga nito mga lintik na ito pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni VP Sara. Wala na tayong katatapusan nito. Napakatahimik nila sa nakawan pero kay Sara sila nakafocus. Sige, pag-usapan natin. Matatapos na ang 1-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Ito sa akin, magpa-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin, may 1-year bar rule. Hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao, sa loob ng isang tao. Nagka-doble-doble, ang dami nilang pinasok. 4 nga yan complaint nila. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to. Void ab initio. Void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may 1-year bar rule. Sa February, pwede na sila mag-file ng another impeachment against VP Sara. So, sabi nitong mama na ito,
medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Huwag nyo na intindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita kayo. Ganun naman yan eh. Huwag na tayong maglokohan. Pati kakampi ninyo, kapwa ninyo congressman, sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, bawat pirma may kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Ganun kasimple. Huwag nyo nang antay. Huwag nyo nang isipin kung mai-impeach si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting two birds in one stone. Piniperahan na. Piniperahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si VP Sara. Bakit? Hahabulin yung mga komunista eh. Yung mga makakaliwa, yung mga rebelde, yung mga nangingitnap ng bata, yung mga child abuser, yung mga nag-recruiter ng bata, yung mga kaakibat ng best friend ng mga CPP, NPA. Yan. Alam nyo naman galit dun talaga si VP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit? Madugo kasi yan. Yung iba dyan pumapatay ng mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni VP Sara niyan. Oo, yung mga kolokoy na ganyan. So, meron talaga na ayaw makabalik si VP Sara dahil mawawala na sila ng pera. Ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya hayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako, meron nga dyan convicted child abuser. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Lalo pag yung anak nyo medyo dalaga, binata, nag-aaral sa lalo na pagka university, state, ako. Baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. Ay, may kakilala ako, dalawa dating CPP Nako. Magagaling magsalita. Maingganyo ka talaga. Ingat ka dyan. Parang lahat na lang masama, sila mabuti. Mag-iingat po tayo. Anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment, di ba? Kinalimutan nila yung problema sa baha. Diyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Congress. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust. Yung pinapadeliver na 2 billion. Gagago nito. Yung pinapadeliver 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo mga animal. Ay, galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Na confidential funds. Tignan mo issue nila, ha? Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. Anyway, kung gusto nila 600, sige. Ganyan may issue nila. Ano daw pinatay daw ni PRRD 5,000. Ilan lang yung nagdemanda. Wala silang mahanap na 5,000. Diba? Exaggerated talaga yung mga komunista. Wala akong binabanggit kung sino yan, ha. Basta mahilig sila mag-blow up. Ganyan yung propagandist yan, mga yan. So, nagbulag-bulagan sila dun sa magnanakaw sa baha. Kita nyo naman Dati namumorsyento ang mga kontraktor. Ngayon hindi na, wala ng porsyento. 100% amin. Bakit? Ghost projects Walang ginawa. Kanila lahat. Inikit nila mata nila. Uko sila kay VP Sara. Kita nyo mong kundi kagago na itong mga to. Ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung pagbabanta niya, alam nyo yan. Kaya lang talagang ginagamit lang nito ng Kamara yan. Kasi yung nagbanta siya, sabi niya, pag pinatay ako, ang papatay lang sa akin si Martin. Yung magkakamag-anak na yan, si Lisa at si Bongbong. Patayin mo sila. So hindi pagbabanta yun. Ang ibig sabihin lang nun, inaamin nyo na plano nyo ako talagang patayin. Yun yung punto ni Sara. Di ba kahit si Saldi ko yan ang sinasabi, papatayin siya nitong mga to? Di ba nagtutugma na lahat? So dinadagdag lang na nila yan. Pinaiikot-ikot lang nila yan.
Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng Nakikita nyo na ang problema natin. Di ba sinasabi ko sa inyo, ang laki ng problema natin sa baha. December na. Sa February, ifo-focus natin impeachment. Ano mangyayari? Wala na naman yung issue ng baha. So yung mastermind, ligtas na naman. Ano ang laman ng balita? Impeachment. Ang gago, no? Yeah. Kaya ipipili talaga nila tong impeachment na to. At malami na namang congressman ang yayaman. Pubuhusan to ng pera. Definitely, pag sinimulan ang impeachment at talagang maisasampa ito kay BP Sara at didinggin ito ng Senado, malaking balita yan. For how many days or how many months yan ang pag-uusapang talaga? Sigurado ko mamamatay na yung issue ng patungkol sa ghost projects. Kaya pagtutuunan ng pansin talaga yan. They will do everything. They will spend money on this. So hindi to mahirap gawa ng paraan para makalakap na naman ng pirma. Ang kailangan nila 2/3 votes eh. Pirmado, ayos na naman. Ang laki ng problema natin, ano? You know why? It's because of corrupt Congress. Sabi ko nga sa inyo, kahit corrupt ang presidente, pag ang Congress may tayo, may backbone, may character, hindi makakapurma presidente. Ang problema, wala din. Eh dyan palang kitang-kita nyo na problema eh. Sino hinahabol? Si Kiko. Si Sara. Parehas walang insertions. Kita nyo? Yung bilyon ng insertions nagpapadeliver sa bahay, tahimik. Anong gusto nyo pag-usapan sa February? Impeachment ni Sara o yung ghost projects? ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan, ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo naman eh. Alam, huwag na tayo magpakalayo-layo. Okay? Kumausap kayo ng abogado. Sasabihin, mali itong sinasabi talaga ni Claire. Ano eh, lihis na sa katotohanan. Kumausap kayo ng nasa PCO. Kahapon lang na-interview namin, may show kami, na-interview namin si Doc Badoy. Hindi ganito ang asal ng ano. Binaboy ni Claire ang opisina ng PCO. Baboy na baboy. Kaya lang, sabi rin naman, may punto rin eh. She is maybe the practical woman for the job. Bakit? Kasi wala talagang tamang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Di ba? Tama ba? O mali? Walang tamang ginagawa si Bongbong Marcos. So kung ang gusto mo ay matinong PCO na i-discuss yung about sa tama ng gobyerno, ano i-discuss ng PCO? Wala, di ba? So since ang presidente, kadalasan walang accomplishments, kadalasan kapalpakan, kadalasan kaduwagan, duwag harapin ng drug test, duwag harapin ng corruption, duwag harapin ng magnanakaw sa pamilya niya. So hindi ka kukuha ng pwedeng matinong PCO. Tama. Kasi wala siyang sasabihin. Kailangan na kukunin mong PCO pang bardagulan. Pang bastusan. Anong kukunin mo? Di vlogger. Tama. Kailangan ng laban sa kanal. Kahit yan ay opisina ng presidente, dapat ang laban sa kanal. Kasi pag dinala mo ang laban sa isang hotel o ang laban ay sa isang opisinang matino, ano sasabihin? Wala. Hindi doon tayo sa kanal. Diba? Marami.
asaran ng laban natin. Di ba? Ganun lang yun eh. So, kaya andyan siya. Ang problema niyan, nababoy ang PCO. Ang opisina ng PCO. Magkakaroon talaga ng imahe ang PCO. Sa bagay, pati naman ng Office of the President, nababoy eh. Lalong napasama ang Office of the President. Ang imahe ng Office of the President, lalong napasama. Sa bagay, ganun din ang Congress. Ang Speaker, nababoy din yung opisina eh. Yung imahe nila, lalong nababoy. O di magsama-sama na kayong baboy. Ha? Pakinggan natin si Claire. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Bakit hindi daw sila pwede maging best friend? Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong Hindi daw siya kurap. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ano ba ang hindi kurap? confidential funds. Ayun, ulitin natin, ha? Ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Ayun. So pag kami confidential funds, kurap. Hindi inamin mo. Dulas ka. Sino pinakamalaking confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tama o tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang pamilya. Tama. So kung ang issue mo kurap dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita ha. Hindi, this is very dangerous. Okay? Meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Hindi niya diniretso ha. Pakinggan nyo mabuti. Hindi niya to diniretso. Pagkatapos tinanggal siya. Anong sabi niya? Lahat ng adik pangit. Naalala niyo yung sinabi? Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Lahat ng adik pangit. Ayun, tinanggal siya ng pangit. Mag-iingat ka, Claire. Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. Ano naman sinabi niya? Hindi siya kurap. Bakit? Wala siyang confidential funds. Sino ba hari ng confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tapos ang istorya. Ay! Nga pala, disclaimer. Hindi ako nagsabing adik yung amo mo. Kapatid niya mismo. Nag-aalmusal nga daw ng marijuana yun eh. Nagbabalita mula Next po tayo. Pakinggan natin. Okay? Coach, baka mali ka. Ha? Si Sarah lang ang may confidential funds. Pag-usapan natin. So, pag-usapan natin. Usapang confidential funds. Kurap pag may confidential funds. Do you believe the Vice President should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts like Mary Grace Piato? So, sabi niya, kausap niya dito si Subiri. Hindi ba kailangan mag-explain si BP Sara about doon sa Mary Grace Piatos? Or hindi ka man lang ba na-curious? Diyan sa Mary Grace Piatos na yan? Those names of fruits, people, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process? Kasi ang pangalan daw, ang laman daw ng pinagbigyan ng confidential funds ay Mary Grace Piatos, etc. etc. As former Senate President, we had access. They always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco. Nako! Okay? So, merong access sa confidential funds ang Senate President at saka Speaker of the House. Tama or tama-tama? Pero nung siya ay Senate President, binuksan niya kay Risa Ontiveros. So, alam ni Risa Ontiveros ang issue. Pati si Coco Pimentel. And to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan eh. Wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the actual names because of the idea that it's confidential. But my... So barado na agad si Karen. Okay na. Hindi talaga nilalagay dyan. Anong punto ni Subiri? Sa confidential funds, hindi talaga nilalagay yung pangalan. Why? It's confidential. I mean, how stupid are we Filipinos? We are trying to impeach BP Sara doon sa confidential funds. Andun na nga yung salita.
It is confidential. Actually, hindi nga pwedeng banggitin ni Sarah yon. It's because it's confidential. Pag binanggit niya yung pangalan, totoong pangalan, siya pa madidimanda. Why? It's confidential. Papaulit-ulit tayo. The word is there. It's confidential. Alam mo, parang kayo yung kaibigan ko eh. Ano? Titignan nyo, may kaibigan kayong ganito. Alam mo pare, confidential lang, wag mo sasabihin ha. Sasabihin niya doon sa iba, why pare, sabi ni Colt Soli, ganito ka raw. Confidential lang, wag mo sabihin, sinabi ko. Gago! Confidential nga. Ano bang mahirap intindihin sa confidential? Kailangan pa bang i-Ilocano ko para maintindihan nyo? Hindi ko ata alam. Ano ba Ilocano na confidential? Tagalog. Sikreto. Ano ba Tagalog? Basta confidential, alam nyo na yun, di ba? Hindi naman kayo tanga. Naturingan kayong senador, congressman. Tanga kayo. O, congressman. Anong punto niya? Alam ni Risa. Hindi lang si Sarah naglalagay ng ganung pangalan. Ganun talaga. Point being is, why just single out her? Let's get Yun. rid of the fund for everybody. Why single her out? Sa madaling salita, pinatrabaho. Na-experience namin yan eh. Pinatrabaho kami ng dating sekretary. Pag trinabaho ka, mararamdaman mo yun. Kasi attacks will come from the bloggers, left and right. Si Sarah trinatrabaho. Kasi sinisingle out. Halimbawa, kami. Ang daming bumabanat kay Bongbong. Bakit kami? 3 pa lang kaming banatero. Si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Pinatrabaho kami. Nung dating sekretary ng put. Mararamdaman, ito ganito eh. Obvious. Else, because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Ayun lang, dapat. Pati ombudsman, tingnan to. Paano titingnan to ng ombudsman? Sino bang naglagay sa ombudsman? Hindi yung presidente. Alangan naman tingnan niya confidential para sa presidente, di tinigback siya dyan. Not only to the vice president, to the president. COA, Office of the President spent 4.5 billion in confidential. Ang tanga nyo naman. Dilima. Diretsuhin ko na kayo. Dilima, Akbayan, Bayan. Kayong bakla dyan. Ngiwi ka na. Bakla ka pa. Ngiwi ka pa. Ikaw, isang matanda ka pa. Joke no. Marami sa inyo dyan. Oh. 4.5 billion Office of the President 2022. Marcos office remains top spender of confidential funds. Bakit si Sarah lang? Yun ang punto eh. Kung galit kayo sa confidential funds, banatan nyo lahat. Kung galit kayo sa Mary Grace Piatos, lahat yan may pangalan. Hindi magsasabi ng totoong pangalan niya. Na-explain ko na it's because confidential, it's illegal to put real names. Madidimanda ka pa. That's how stupid our congressmen are. Our senators, nagpapagamit dyan sa ano na yan. Lahat yan meron eh. But also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be ostracized by... Ulo to Apari. Ulo to Apari. Local governments may confidential funds. Local governments. Isipin mo, Vice President, wala. Alam mo kung bakit sila galit din sa confidential funds? Kasi yung confidential funds, ginagamit ni BP Sara para habulin ng komunista, mga makakaliwa, CPP, NPA, at yung mga organisasyon na mga rebelde. Niyari na yan, konti na lang sana sila eh. Hindi na makaporma yan dahil niyari na ni Bongbong ay ni PRRD yan. Simula nakapunta si Bongbong Marcos, may pera na naman sila. Nagigets nyo po? Kanya po kalupit to. Ganito kalaki problema ng Pilipinas. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, I'm not really bothered dun sa nakawan. Bothered ako doon sa dami ng politiko nating tarantado. Dahil kung may magnanakaw at maraming matutinong politiko, saglit lang to. Kaya ako galit na galit sa Dilaw. Kaya galit na galit ako dyan sa mga yan. Ginamit nila yung kahinaan ni Bongbong para makaporma sila kay Sara.
In reality, hindi nila kaya ng mano-mano si Sara. So they have to use someone stupid in power. They need to use someone weak in power. So pag na-eliminate na yung hindi nila gusto na si BP Sara, gusto nyo pustahan tayo. Saglit lang. Saglit lang to. Si Bongbong. Yayarihin to ng komunista. Yayarihin to ng Pinklawan. Not literally, physically ha. Yayarihin in power. Kaya malaki problema natin eh. Hindi dahil sa may magnanakaw. Dahil doon sa mga sumusuportang kulay. Yung kulay na sumusuporta sa magnanakaw. Yun ang problema. Next po. Ito, pag-usapan natin nitong si Clara. Ito, pangit dito kay Claire kasi kini-question yung 500,000. Ay, 500,000. 500 pesos na Noche Buena. Pinagtanggol pa niya, tapos pinagtatawanan niya pa. So, adding insult to injury. Parang pinagtatawanan niya yung mga Pilipino. Okay na sa inyo yan. Kung bumili kayo ng bihon, bumili kayo ng generic na hamon, tapos lagyan yung toyo. Tapos bili kayo ng chop suey, yung pan chop suey, okay na yun. Yun na Noche Buena nyo. So, talaga ini-insult to nito si Claire yung mga mahihirap. No? So, mali na nga yung pagbanggit ng gobyerno sa 500 pesos, gina-justify pa niya. Ngayon, sasagot pa ulit. Pakinggan po natin. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpaliquidate? Ito na naman tayo. Kaya nabababoy ang PCO, nakita nyo? Hindi lang po opisina ng PCO ang nabababoy. Pati yung pagtingin sa mga abogado. Parang hindi na marunong mag-isip. Kasi ang issue dito is, hindi ba kayo nakukonsensya dun sa sinasabi nyo 500 pesos na Noche Buena? So halimbawa ako mahirap. Naiinis ako eh. Dahil sa inyo naghihirap ako. At hindi ko man lang mapakain yung family ko ng Noche Buena ng maayos. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi, tama na yung 500, pakain mo sa pamilya mo pang Noche Buena. So ininsulto mo na ako, tapos magsasalita ako, hindi ba kayo nakukonsensya? Halimbawa ako yun mahirap, di ko mapakain. Hanggang 500 lang papakain ko sa pamilya ko sa Noche Buena. Hindi ba kayo nakukonsensya? Tapos ang isasagot mo sa akin, na papakainin ko yung pamilya ko, ang isasagot mo sa akin is about PRRD. Na maraming pinapatay si PRRD, nakorap si PRRD, nakasalanan ni PRRD, babaero si PRRD, si PRRD, si PRRD, si PRRD, si PRRD. Tarantada! Siyempre, anong iisipin ko? Pambira, wala akong pakialam kay PRRD. Yung family ko, hindi ko mapakain ng maayos na Noche Buena dahil kayong pamahalaan, hindi nyo ginagawa yung dapat ninyong gawin para sa amin. Mati papasok ko sa akin si PRRD. Kaya ba ako gutom ngayon? It's because of PRRD. Ako never kong sisisihin ng gobyerno kung magugutom ang family ko. I will not take that as excuse, okay? Hindi ko sinasabi excuse yung mga magulang na hindi nila mapakain yung family nila na maayos. I'm not saying it's right to blame the government. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito is nahihirapan yung kababayan natin, and the most important day of the year is yung pagsalubong doon sa selebrasyon na inaalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan po ay pinagsasaluhan ng pamilya. At halimbawa kami nagagalit sa inyo dahil iniinsulto nyo kami, tapos sasabihin nyo sa akin PRRD, 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 PRRD. Eh siya ba presidente? Gusto mo, iupo mo si PRRD, sisisihin namin araw-araw. Pag hindi namin mapakain ng maayos yung pamilya namin sa Noche Buena, ibalik nyo. Pinapangako ko sa inyo, ilagay nyo si Sara. Halimbawa, nilagay nyo si Sara, presidente. At nagkaloko-loko Pilipinas. At hindi namin mapakain yung pamilya namin dahil sa kalokohan ni Sara. Gusto mo? Tanggapin na lang namin at sisihin niya yung dating gobyerno ni Bongbong.
Are you a lawyer? Diba? You are adding insult to injury. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa. Coach Solly, dapat unawain mo, abogado si... Kasi ganito ang kinu-question sa amin eh. Coach Solly, mali ka nang intindi. Abogado yan si Claire. So bilang lawyer, alam mo naman na pag may kliyente yan, kailangan nilang ipagtanggol yan whatever happens. Kahit alam nila masama na yung kliyente nila, kailangan nilang pagtanggol bilang lawyer. Una, pwede ka naman tumanggi. Diba? Pwede ka naman magbitiw. Kung sa tingin mo talagang sobrang sama na nung ano mo, at kung may konsensya ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang mali, pwede ka magbitiw. Pero for discussion purposes, sige, being a lawyer, kailangan mo ipagtanggol kahit mali. Hindi pagtanggol mo. Walang problema ron. Pagtanggol mo. Bilang PCO, tagapagsalita ng Pangulo, kung ano man tawag sa'yo, vlogger ng Pangulo, troll ng Pangulo, tagapagsalita ng Pangulo, abogado ng Pangulo, first lady ng Pangulo, kung ano man tawag sa'yo ng Pangulo, so be it. Ipagtanggol mo Pangulo. Pero huwag mo na ipasa sa iba. You stick to the issue. Defend him hanggang sa mamatay, hanggang sa ma-overdose siya. You defend him. Because it is your responsibility. Pero huwag mo na ituro sa iba. Kasi pag tinuturo mo sa iba, ibig sabihin mahina kang abogado. Ng Pangulo, ang mga kadiwa centers. Isa pa yung kadiwa po niya, mas nakadiwa yan. Anak ka ng bongbong, oh. Yung kadiwa na yan, susulpot lilitaw yan eh. Sige, bigyan mo kami listahan, saan makakahanap niyang kadiwa na yan? Pag mayroong gustong patayin na balita, lumalabas yung kadiwa. Ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Saan nga yan? Saan yung 20 pesos? Hindi dapat naglabas ka na ng listahan. Pakisagot, Claire. Lagay nyo dyan sa comment section, Claire. Pakilagay. Saan yung 20 pesos na bigas ng kadiwa ng mapuntahan? Huwag mo sabihin sa Cagayan. Paano yung taga Quezon City? Taga Cebu, pupunta pa ng Ilocos. Cagayan. Dapat yan parang Jollibee. Bawat kanto meron. Oh, just to be efficient. Walang gutong program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay. Saan nga eh? Saan nga? Wala nga. Ay, nako. Ay, Claire. Sa bagay, pambardago lang ka, pwede. Pero pang abogada, wala. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng
gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.